Hello guys! Andito po kami sa gilid ng daan. Kumakain kami ng street food ng mga Lebanese. Ito po ay breakfast. So lumabas po kami dahil pupunta kami sa school. Yan, si Kian. Ito po ay lahme beagin. Ito yung karaniwang breakfast ng mga Lebanese. Ay, nasunog naman tong ganyan ba talaga? Ayan oh, lahme. Parang pizza siya. Kain po tayo guys. How is it 360? I don't know. And that's 100. Maybe now is 100 plus. Yan eh, ate Haida, 60. 100, ate Kian, What? 110. 120. Okay. Eh, And the 120. 360? Balo, 320. 120. Kain po tayo guys. Ayan, samahan nyo kami ngayong araw dahil marami kaming gagawin. Pupunta kami sa school. Maglalakad. Hindi naman mainit, ano lang, vitamin pa ito. Maaga pa naman siya. So ito ng breakfast namin. May water kami. Ayan. Look, Haida, the one I have Cheyenne. Haida, this one. This one. Yeah, kalas, I don't want na. I have white already. Hello guys, ayan, naglalakad na kami. Papunta kami sa school. Mga bata. Wait, Kiyang. Okay. Malapit lang yung school nila. Nilalakad ko minsan pag may meeting. Pupunta ako sa school nila. Hindi lang kami ang naglalakad, marami po ang naglalakad. Pati si nanay naglalakad din siya. Maganda po ang maglakad. At saka vitamin ito. Maaga pa kasi parang ang ano na. Hindi siya masakit sa skin, kaya lang may humid. Papawisan ka, syempre maglalakad na. Yeah, let's go. Nana is walking also. Eh, diba may kasama kaming naglalakad? Yun lang, dapat alert ka dito dahil ang mga sasakyan ba, ano sila? Mapaspas. Ikaw ang mag-adjust. Kami pala ang mag-adjust. This another shop? Yeah, this furniture. Okay. Naalala ko yung tunog ng ambulance. Oh, hindi. May ambulance. Dito na kami sa school ng mga bata dahil may gagawin lang kami. Babayaran namin yung hindi pa namin nabayaran na tuition fee nila last time. Do you see what they're making up? Last year pala, ay this year. Yes, mama. Samahan niya ako, magbabayad ako guys ng kanilang tuition fee last year. Hello guys, good afternoon.
Ako'y nagluluto dito ng tinolang manok. Ay, kahit mainit, gusto ko maghigop ng sabaw. So, tignan niyo ito. Ano na ang ihalo ko, ito na ang mga na-harvest ko. So, lagyan ko siya ng ganito, oh. Sitaw. At ang mga dahon ko ay sili, dahon ng sili, konting ampalaya. Yan, walang malunggay. Tinolang manok. Hindi naman yan native, ano siya. So, okay lang yan. Kung ano-ano ang mga gulay sa ano na pwedeng ihalo. Okay lang yan, guys. Yan. Unahin natin yung sitaw. Tapos sunod natin ang gulay. Ito po yung dahon ng sili ko na tanim. Ayan, oh. Ay, mayroon pa bunga dito. Tanggalin natin. Kasi, iniipon ko. Gawin ko siyang artem sa Ilocano. Oh. Yan. Masarap ito. Ay. Lagay na natin. Gusto ko kasi sa sitaw is yung crunchy. Hindi yung lamog. So, pwede na yan. Oh. Pang paano lang ba? Oh, yan. Gulay-gulay. Lagay na natin lahat. Dito sa ibang bansa, guys. Ano ka sa pagluluto. Invento. Ano naman yan eh. 'Di ba? Sa atin. Depende na yan kung anong dahon-dahon ang ilagay natin ba. Dito sa ibang bansa, mga gulay-gulay guys, like yung mga ganito, napaka-gold ang halaga. Kaya laking pasalamat ko dahil may sarili akong tanim. Oh, hindi naman ito native. Ano siya, yung white na manok. Oh, ito ng ating tinola. Kain na tayo. Yan, patayin ko na dahil maluluto na yan. Hi guys, kain na po tayo. Yan na po ang ating tinola. Mainit anak. Blow mo anak No. Blow, it's so hot. I'm a man. I should hold it in. It's tonight. Okay. Kain na lang kami guys. Kain lang kami. Yun po yung ulam namin. Tinolang manok. Yeah, we have to go to church. Yeah, turn. Mommy, I want to know what the time is. Is that 10 o'clock? 2 o'clock. Morning? No, hala. No, he's talking about the shows. Eat the sitaw. I'm talking about the match. Match of what? Basketball? Hi guys, good afternoon. Ayan, naghahanda po ako dito ng ng mga bata, snacks. At ito, mangga. Nakabili po ako ng mangga para sa kay Cheyenne. Ay, sorry, pasensya po. At syempre, sa akin na din. Kay Kian, ayaw niya ng mangga, so bigyan ko siya ng cherry, grapes. Yan. At saka, apple. Kay Kian, guys. And then, mamaya, magluluto po ako ng dadalhin namin bukas. Babalik po kami kina nanay at tatay. Naalala nyo po guys, yung binisita namin. Si Nanay Salwa at saka si Tatay Zoel. Zoel ba yun? Okay. So, bukas, magdadala po kami ng food. At magluluto ako ngayon. Ihanda ko na para bukas hindi kami mataranta. Dahil nga po ay bukas is Sunday. And dalawang putahe ang lulutuin ko. Pameriendahin ko muna ang mga bata. Dahil dito po sa Lebanon ay tanghali, mainit. Sobra po ang summer dito sa Lebanon. Mainit. Kaya kailangan kakain sila ng prutas para yung ice cream, naubos naman na siya. So, gagawa na naman ako, ganun. Yan. Ibigay natin kay Cheyenne at Kian. Ito kay Kian, guys. Mangga kay Cheyenne. Cheyenne! Yala, finish your mangga, mama. Bigay ko lang ito kay Kian, guys. Ito, andito siya ngayon.
Katatapos ko lang din naglinis, nagmab ako sa bahay. Wala si mama, nasa ano siya. Merienda mo, anak. Okay. Kausap niyang mga kaklase niya. Hayaan ko lang dahil summer. Wala naman kaming gagawin na Yes, mama. Mag-short ka kasi, anak. Ang init. Mag-t-shirt. Hi guys! Kain muna tayo ng mangga bago tayo larga. Tapos magkantuan tayo. Muna. No? Okay, kasi hindi ko na, noong pumunta kami kina nanay, hindi ko nasabi kung sino sila. Kain po muna. Ang lutong. Sausawan ko, bagoong po. Kain po tayo guys. Andun pa yung niluluto ko. Mamaya, ayusin ko siya. Marami pong nagtatanong kung sino sila nanay at tatay, kung sino po yung binisita namin. Paano namin sila nakilala. So, nanay at tatay po ay parents po ng ating asugid na taga-subaybay sa Amerika. Nakilala ko po sila dahil po nanonood po sila sa aming vlog. Last year pa po namin sila nakakausap through chat, ganun. So, si Sir Avid, nasa Amerika po sila, at si Madam Josephine. Si Madam Josephine po ay Pilipina, kababayan po natin, pero nakatira po sila sa Amerika. So ngayon lang po kami nakabisita sa kanila, nabisitahin namin siya para makilala kami. Kaya yun yung nangyari guys. Last time pumunta po kami doon. At nakita nyo yung video. Hindi ko na-explain mabuti. Masaya po ako kasi naalala ko kasi yung magulang ko. At saka yung malayo din po ako sa magulang ko. Alam ko yung pakiramdam ng malayo sa magulang. And at the same time, parang masaya ako na gawin na yung alam nyo yung kahit pa paano yung maranasan ko yung yung mag-alaga ng matanda na parang yung magulang ko na din sila, ganyan. Kasi siyempre magulang ko hindi naman sila ganun pa nakatanda, kaso yung time ba guys na maano mo sila makasama, no? At saka hindi lang naman siguro ako or si Sir Abed ang nakakaranas ng ganun sitwasyon na malayo sa magulang. Dahil nga din po, hindi iba ito sa atin. Talagang, sabi nyo nga, normal. Ganyan talaga ang buhay. Malayo tayo sa magulang. Kaya, yun gaya na nang sabi nyo, pag may time pa, may oras, yung ipadama natin sa magulang natin, yung pagmamahal ng bilang anak. So, yung sitwasyon nila nanay na malayo sila sa anak, parang, alam nyo, humahangad sila na na makasama ang mga anak kanyan. So, nakita ko yung sitwasyon nila sa magulang ko. Let's say, okay, ang mga magulang ko may kapatid ako na kasama nila doon. Pero kahit na para sa part mo na bilang anak, gusto mo talaga na makita din sila makasama, pero mahirap yung alam nyo sitwasyon dito ako nakapangasawa, tapos ganyan din naman yung iba siguro mga kababayan nating OFW na malayo sa mga magulang. Ayan, tapos na ako. Ito po yung kusa guys.
Hindi natin bukas. Ito siya mashi. Masa natin mabuti. Ito ay ikain nila ito sa yogurt. Hugasan natin ulit. Laban natin sa soap. Mamaya ko tanggalin ito pag mahugasan ko siya. Hello po! Ayan, ito na po ang ating zucchini. So, ang gagawin ko dito ay bubutasan ko sa loob. Ayan. Hindi na po ito bago sa inyo. Dahil nga po, lagi ko po itong pinapakita pag nagluluto ako. Kaya lang, syempre, gusto kong ipakita kung paano ko gagawin. Masaya po ako na i-share. Yan, butasan lang ito, ganyan. Dapat hindi siya mabasag dahil pag mabasag siya lalabas yung ilalagay natin filling sa loob. Ayan. Tapusin ko lang ito. Konti na lang ay matatapos na ako. So ito po yung beef 200 grams at saka 1 cup na Egyptian rice. Salt, sweet pepper, bahar halo, olive oil, yan. Lagyan natin ito ng garlic na nababad sa olive oil. Ito yung gawa ko siya. Garlic. Ayan. Saka natin ilagay yung kusa. Konti lang, itos lang natin ang ating kamatis, sibuyas at saka bawang na niluluto ko yan. Gawin natin itong kusa. Okay. Yan lang natin yan. Na ano na. Tapusin ko lang ito. Sa yung garlic ba. Tapos iba yan, tapos yan ng ibang ricado. Ipakuluan ko lang siya. Dito ng tomato sauce. Yan. Hi guys, ayan po. Bale hindi ko pa ito full na lutuin dahil bukas lutuin ko pa siya. So okay na ito. Tapos mamaya ipaano lang natin, kumbaga tawag nito ano ba yun, palamagin, saka natin ilagay sa ref. So ito na po ang ating dadalhin bukas na pagkain nila, and then lulutuin ko pa yung basela. Bali kumbaga 75% na luto na siya. Bukas i-full ko na ito na lutuin. Ganun lang. Okay, yung isa naman ang lutuin natin.
Ito po ay yung basela. So, usually pag nagluluto po ako ng green peas, ano lang siya, wala po akong nilalagay na carrots. Pero dahil usually may carrots ang basela, yung green peas ba guys, lalagyan natin. So, ayan. Nilagyan na natin ng olive oil. Lagyan ko din ng meat. Dahil maganda ito kay kila nanay. Dalawa ang niluto ko para at least may option sila kung ano yung gusto nilang kainin. Tapos na ako sa isa guys. Ayan na po. Ayan. Nasa baba yung iba. Ayan, marami. Gusto natin nalutuin is yung basela rice. Siguro bukas na yung rice kasi madali lang naman yung rice guys. Ito binabad ko yung carrots. Ayan, maliliit lang din yung hiwa niya. Ganyan ang hiwa ko, oh. Ayan. Nilagay natin sa ref. Haluin natin. Black pepper eh. Yan, konti lang. Gabi na dito, oh. Ito na po ang ating basela. Ay, lagyan natin ng tomato paste. Tinunaw ko siya. Ilagyan ko na ng paminta. So, hindi ko na yan lalagyan ng paminta. Three minutes. Ready na siya. Okay. Ayan. Malamig na din ito. Hello guys. Nakaluto na si Mami Laura. Yan na po ang basela. And then kusa. So bukas na lang yung rice. Kita-kits po sa susunod na aming vlog. Thank you po. Mag-shower na ako. Good night.